Ang ebolusyon ng tao. Isang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, at pagbabago ng lahi. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mundo, at kasama nito, ang tao. Ngunit sa gitna ng ebolusyon, may iisang tanong na nananatili. Hanggang saan ang kaya mong baguhin, para mabuhay at magmahal? Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 3291 hanggang Kabanata 3300. Kabanata 3291. Ang boses na iyon ay pamilyar kay Hansen. Noon, nang atakihin ng Ancient Gods Water God ang Geno Hall, ang may-ari ng boses na iyon ang pumihil sa paglusob. Nang umatake ang Golden Growler sa Geno Hall, muli ring lumitaw ang may-ari ng boses na iyon. Lumapit si Hansen sa liwanag ng Diyos at nakita ang isang babae na nakatayo roon. Sa ilalim ng 10,000 race lamps, nagmukha siyang banal at malinis, parang ang buong mundo ay dapat sumunod sa kanya. Tiningnan ni Hansen ang Diyosa at nagtanong, "Ikaw ba ang nakikipag-usap sa akin?" Ngumiti ang Diyosa, "Maliban sa iyo at sa Geno Hall, may ibang nilalang ba rito?" "Hindi ko yata kita kilala." Sagot ni Hansen. "Bakit ka nag-aantay sa akin?" "Alam mo na ako ay isang maruming Diyosa," malamig na sabi ng Diyosa. "Paano mo hindi malalaman kung sino ako?" Nagulat si Hansen. "Pasensya na, maaaring nagkamali ako. Hindi kita nakita noon, paano ko malalaman kung dalisay ka o hindi? Kung walang liwanag, walang dilim. Ang liwanag at dilim ay dalawang panig ng parehong barya. Ang Diyos ng liwanag ay hindi banal. Hindi mo ba nasabi iyon noon?" Halos ngumiti ang Diyosa, pero hindi talaga siya ngumiti. "Diyosa ng liwanag ka ba?" Ngayon, alam na ni Hansen ang pagkakakilanlan ng Diyosa. Napangiti siya ng bahagya, laging nakakakilabot kapag nalaman mong pinag-uusapan ka sa likod at hinarap ka nito. "Ayon sa sinabi mo, maaari mo akong tawaging Diyosa ng dilim, emosyonal ngunit walang damdamin na sabi ng Light Goddess. Ang liwanag at dilim ay mahalaga sa universo. Hindi ko iyon may kakaila." Pakiramdam ni Hansen, hindi siya magaling magpaliwanag, kaya binago niya ang paksa. "Gusto kong makita ang pinuno ng hall. Nasa loob ba siya ngayon?" Pagmasdan ni Hansen sa loob ng hall. Maliban sa 10,000 race lanterns, wala siyang nakitang iba. Hindi niya alam kung naroon ba ang God Hall Leader. "Hindi siya narito," sabi ng Light Goddess. "Ngayong taon, ako ang inatas ang magbantay sa Geno Hall. Kung gusto mo siyang makita, mas mabuti pang bumalik ka sa ibang pagkakataon." Naniniwala si Hansen na matapat si Light Goddess. Kung alam ng God Hall Leader na naroon siya, tiyak na siya na ang pupunta. Kung hindi, baka ayaw lang ng God Hall Leader makita siya. "Kung wala ang God Hall Leader, maaari ko bang hilingin ang tulong mo?" Tahimik na tanong ni Hansen. "Bilang espiritu na ngayon, parang walang laman ang iyong kaluluwa. Maliban sa muling pagkabuhay, hindi ka na muling magiging tao. Kung gusto mo, pwede kitang ipadala sa Geno Hall para mag-reincarnate." Maliwanag kay Light Goddess ang dahilan ng pagdating ni Hansen, kaya siya ay tapat. "Kung mag-reincarnate ako, maaalala ko pa ba ang aking nakaraan?" Tanong ni Hansen. "Hindi yun posible," sagot ng Light Goddess na may katiyakan. Kung hindi niya maaalala ang nakaraan, ayaw niya ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay na may walang laman na kaluluwa ay halos kamatayang muli. "Mayroon pa bang ibang paraan?" Tahimik na tanong ni Hansen. "Meron," sagot ng Light Goddess na may kumpiyansa. "Kung meron, bakit bago lang sinabi mong wala?" Naisip ni Hansen, ngunit hindi niya sinabi. Alam ni Light Goddess ang iniisip ni Hansen. Malamig niyang sinabi. "Sinabi kong wala ng ibang paraan kung gusto mong maging tao muli. Ngayon, may isa pang paraan, hindi ka lang magiging tao." "Hindi maging tao. Gusto mo ba akong gawing God Spirit?" Biglang tumalon ang puso ni Hansen. Tumango ang Light Goddess. "Oo, may malinis kang espiritual na katawan. Maliban sa muling pagkabuhay, hindi ka na magiging tao muli. Ngunit maaari kang maging God Spirit." "Ano ang kaibahan ng God Spirit sa kasalukuyan kong anyo?" Nag-alinlangan si Hansen. "Siyempre, may kaibahan," paliwanag ng Light Goddess. "Sa ngayon, maliban sa pagkawala ng mga alaala ng nakaraan, parang walang laman ka. Bago mag-reincarnate, walang koneksyon sa mundong ito. Wala kang mahahawakan, at wala ring makakakita o makakarinig sa'yo. Ayon sa teorya, buhay ka pa, pero halos kamatayang muli ang estado mo. Kung magiging God Spirit ka, makakagawa ka ng God Base at makakalikha ng God Body. Sa ganoong paraan, magiging katulad mo ako. Maaaring nakakatawang itanong, pero kung maging God Spirit ako, anong level ang maaabot ko?" Tanong ni Hansen. Hindi nagatubili si Light Goddess. "Ikaw ang master ng God of Wealth Temple.
Sa tulong nito, magiging Diyos ka. Ikaw ang magiging 13th Annihilation Class Main God. Pag naging God Spirit ako, ano ang kailangan kong gawin? Hindi gusto ni Hansen maging God Spirit. Gusto niyang mamuhay bilang ordinaryong tao. Bantayan mo ang Geno Hall at panatilihin ang kaayusan ng universo, sagot ni Light Goddess. Kung maging tunay na God Spirit, pwede ba akong hindi gawin iyon? Tanong ni Hansen. Oo, sagot ng Light Goddess. Ngunit idinagdag niya. Pero iba ang Annihilation Main Gods kumpara sa karaniwang God Spirit. Kung masira ang Geno Hall, masisira rin ang God Base mo. Kung hindi mo alintana iyon, hindi mo na kailangang gumawa ng anuman. Biglang naisip ni Hansen ang Sky God Crown na hawak niya. Napagtanto niya na ang pagiging master ng God of Wealth Temple ay bahagi ng isang malaking plano. Tumingin siya kay Light Goddess, tumalikod, at tumakbo. Kung magiging God Spirit siya, mabubuhay siya. Ngunit ang solusyon ay hindi mas mainam kaysa sa kasalukuyang kalagayan niya. Nakita ni Light Goddess si Hansen na umalis. Nagulat siya, ngunit hindi niya siya pinigilan. Sa loob ng maikling sandali, nawala na si Hansen. Sumara ang mga pintuan ng Geno Hall. Ang mga espiritu na nagmamadaling pumasok ay bumalik sa normal. Lumapit si Light Goddess sa isang altar, inilapat ang kanyang kamay sa dibdib, at yumukod sa harap ng pinuno ng Geno Hall. Mister, tulad ng sinabi mo, pinili ngang umalis ni Hansen. Kung sigurado ka sa bagay na ito, sa tingin mo magagawa niya iyon. Kahit gaano kaliit ang tsansa pa rin iyon, sagot ng God Hall leader na may ngiti. Mas mabuti iyon kaysa walang tsansa. Ang mga espiritu ay narito ng 10 milyong taon pero wala pang ganito kamangha-mangha. Kung kaya niyang labanan si Qinshu, kailangan mong malaman na si Qinshu ay, huminto sa pagsasalita si Light Goddess, tila nagkamali lang sa sinabi. Yumuko siya at humingi ng paumanhin. Normal ang kanyang espiritu, malamig na sabi ng God Hall leader. Palaging normal. Pero sa buhay na ito, may pagkakataon siyang maging hindi normal. Kabanata 3272. Matapos umalis sa Geno Hall, iniisip ni Hansen kung paano niya muling magkakaroon ng katawan ng tao. Hindi ko yata matutulungan ako ng God Hall leader. Kung ganoon, kailangan kong humingi ng tulong kay Night God Nomon. Pero nasaan na nga ba siya? Medyo nalulungkot na isip ni Hansen. Napakalawak ng universo. Kahit makapag-teleport siya sa bawat sulok nito, mahirap pa ring hanapin si Night God Nomon. Halos imposible ang pagkakataong iyon, mas maliit pa kaysa manalo sa loto. Pagkatapos sumabog ang Mirror Moon, bakit hindi ko maramdaman ang Ultimate Egg? Nasa loob pa ba ito ng katawan ko? Sulyap ni Hansen sa sarili niyang katawan. Bagamat espiritu ang katawan niya, iba ito sa karaniwan. Mukhang matibay ang katawan niya. Hindi niya makita ang estruktura nito. Hindi malinaw kung naruroon pa ang Ultimate Egg. Maraming beses na niyang sinubukang maramdaman ang kanyang espiritual na katawan, ngunit wala siyang nararamdaman. Pagkatapos ng malaking pagsabog, hindi nagbago ang mga elemento ng katawan niya. Lubhang naguluhan si Hansen. Kung hindi siya magiging God Spirit, para siyang patay. Maliban kay Bauer at sa mga God Spirits, wala nang makakakita sa kanya. Pagdating niya sa Feng Family Castle, wala si Bauer. Nandoon si Jian Bugu na nagpuputol ng mga damo sa hardin. Ginoo, nakabalik ka na pala, sabi ni Jian Bugu sa kanya. Nakikita mo ba ako? Gulat na tanong ni Hansen. Umiling si Jian Bugu. Hindi kita nakikita, pero ramdam ko ang presensya mo. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ganito ka na lang? Medyo nadismaya si Hansen. Malakas at ramdam ni Jian Bugu ang kanyang presensya, pero hindi siya makakita o makapagsalita sa kanya. Pumasok ako sa anyo ng espiritu. Wala na talaga akong katawan, paliwanag ni Hansen. Hindi marinig ni Jian Bugu ang boses niya, pero ramdam niya ang pagbabago ng kalooban ni Hansen. Naiintindihan niya ang nais ipahayag. Naiintindihan ko. Dati, ramdam ko ang espiritual na katawan ng mga nilalang pero hindi ko makita ang kanilang presensya. Ito ang unang pagkakataon na nakakapag-usap ako ng diretso sa isang espiritu. Pagkatapos mag-isip sandali, nagtanong si Jian Bugu. Ginoo, may magagawa ba ako upang matulungan ka sa kalagayan mo? Hindi na kailangan. Alagaan mo na lang ang sarili mo, sabi ni Hansen, at naghanda na siyang umalis. Sandali lang, Ginoo, pinigilan siya ni Jian Bugu. May naiisip akong paraan na maaaring makatulong sa iyong sitwasyon. Ano iyon? Tanong ni Hansen. Tumigil sandali si Jian Bugu at sinabi. Sa East Soil System, may planetang tinatawag na Day. Mayroong sirang God Temple doon. Kung pupunta ka, baka makakita ka ng bagay na makakatulong sa iyo. Sirang God Temple. Ano kaya ang pwede nandoon? Kuryosong tanong ni Hansen.
Ang East Soil System ay mula pa sa sinaunang panahon. Sa katapusan ng sinaunang panahon, naging halos ganap na wasak ito. Wala nang buhay sa mga planeta, at maraming nakamamatay na radyasyon. Kahit ang mga God Spirits ay hindi nais tumira doon. Pagkatapos magpahinga sandali, nagpatuloy si Jien Bugo. Gusto kong IMAX ang aking kasanayan sa espada, kaya pumunta ako sa planetang Day. Natagpuan ko ang isang nasunog at gumuho na God Temple. Ang buong planeta ay parang nasunog, tila isang kapatagan ng uling. 3 o 4 lang na pader ang natira ng templo, at karamihan sa mga haligi ay gumuho at halos bumagsak. Sa likod ng isa sa mga pader, may isang bulaklak. Nakita ko ito, pero hindi ko matindaan. Isang espiritu ang umiikot sa loob. Matagal ko itong inaral, pero wala akong masyadong nalaman. Bakit hindi mo puntahan at tingnan? Hindi ko masabi siguradong makakatulong ito, pero may tsansa na makakatulong. Nabuo ang pag-asa kay Hansen sa sinabi ni Jien Bugu. May bulaklak na hindi niya matindaan at may God Temple na gumuho. May misteryosong sistema na kilala bilang East Soil System. Lahat ito ay pumukaw sa kanyang kuryosidad. Ang mga God Temples ay inaakalang hindi masisira. Kung nasira ang isang templo, tiyak na napakalakas ng kapangyarihan na gumamit nito. Dagdag pa, doon nagsimula ang mga tao sa universo. Misteryo kung bakit nasira ang buong rehiyon ng cosmos. Ang pinagmulan ng The Story of Genes at Original Gene ay tila naroon. Wala si Hansen ng mas mahalagang gawin, kaya nais niyang pumunta sa East Soil System. Gusto niyang makita ang planetang Day at hanapin ang bulaklak ni Jien Bugu. Kung hindi niya ito matagpuan, ayos lang. Hindi niya mahawakan ang anuman. Hiniling niya kay Jien Bugu na buksan ang computer upang hanapin ang mapa patungo sa East Soil System. Matapos suriin at alalahanin ito, inilipat niya ang espiritual na katawan niya sa nasabing sistema. Ang tanging ipinagmamalaki ko lang ay ang bilis ko sa paglalakbay saan man, biro ni Hansen. Kung walang makakapanganib sa akin, bakit hindi ko subukang puntahan ang 33 skies at tingnan si Chinshu? Nag-isip siya, ngunit pinili muna niyang pumunta sa East Soil System. Nang makita niya ang sistema, nagulat siya. Ang mga planeta ay itim na parang uling, parang aftermath ng isang malaking sunog. Ngunit napakalawak ng sistemang iyon. Anong uri ng apoy ang kayang sumunog sa napakaraming planeta sabay-sabay? Lumipad si Hansen papasok sa sistema. Hindi siya nagmamadali sa pag-abot sa planetang Day. Ang mga planeta ay hindi umiikot o umiikot sa orbit. Parang huminto ang oras at espasyo roon. Tanging nakamamatay na radyasyon ang nagpapaalala na tila gumagalaw ang oras. Kahit ang mga gene races ay ayaw tumira sa lugar na iyon. Patuloy na lumipad si Hansen, ngunit wala siyang nakita na buhay. Nagtaka siya kung nandoon pa ba ang bulaklak ni Jien Bugu. Talaga bang may buhay sa planetang ito? Tanong ni Hansen habang lumilipad sa nakamamatay na radyasyon. Tumapak siya sa isang planeta. Kung ang isang ultimate God Spirit gene race ay pupunta rito, apektado pa rin ito ng radyasyon. Ngunit hindi ito nakakaapekto kay Hansen. Planetang Day ba ito? Tanong niya habang tinitiyak ang lokasyon. Natabunan ng uling ang buong planeta. Wala nang anuman. Lumipad siya sa paligid, ngunit hindi makita ang sirang God Temple. Sa wakas, nakita niya ang 3 gumuho na itim na haligi sa isang itim na guho, at 2 gumuho na pader na halos bumagsak, 6 na talampakan ang taas. Mahirap isipin na dati itong God Temple. Kabanata 3273. Hindi ko alam kung nandoon pa ang bulaklak na sinabi ni Jien Bugu. Tanaw ni Hansen ang mga gumuho na pader at lumipad palapit. Nang makalapit siya, napansin niya ang isang tao na nakaupo sa tabi ng mga pader. Mas tama kung sasabihin, isang kalansay iyon. Itim at sunog ang kulay, parang guho ng paligid. Nakapako ang mga binti, nakasandal sa pader, at may kakaibang posisyon ang kamay, isang daliri patungong langit, ang iba patungo sa lupa. Bagamat halos naging abo na ang katawan, may kakaibang aura ang kalansay na tila hindi basta-basta. Nakakaintriga. Kung titingnan ng hugis ng mga buto, para itong tao noong buhay pa. Bakit kaya siya namatay dito? Hindi nabanggit ni Jien Bugu ang tungkol sa kalansay ng tao dito, bulong ni Hansen sa sarili. Hindi niya ito pinansin. Lumakad siya palapit at palibot sa gumuho na pader at haligi, ngunit hindi niya makita ang bulaklak na inilarawan ni Jien Bugu. Hindi pwedeng may nakita si Jien Bugu na hindi ko makita, sabi niya habang pinagbibilisan ang paghahanap. Lahat ay parehong-pareho, wala talagang kakaibang makita. 80% hanggang 70% na baka nawala na ang bulaklak. Baka may kumuha na, o kaya'y namatay na ito dahil sa paglipas ng panahon. Tumingin siya muli sa kakaibang itim na kalansay. Baka siya ang kumuha ng bulaklak. Lumapit si Hansen. Sinubukan niyang suriin ang kalansay para may nakatagong bagay.
Ngunit nang hawakan niya ang kalansay, sa halip na dumaan ang kamay niya, ramdam niya itong solid. Nakahawak siya sa kalansay. Paano nangyari ito? Gulat at tuwang-tuwa si Hansen. Hawak niya ang braso ng kalansay ng mahigpit. Nakakaya niyang hawakan ang kalansay. Hindi man mahipo ni Bauer ang espiritual niyang katawan, ang kalansay ay ramdam niya. Sinimulang hanapin ni Hansen kung may nakatago sa loob. Ngunit sa bawat hawak, unti-unting naging puti ang itim na buto. Nang bumagsak ang uling sa dibdib ng kalansay, lumabas ang nakatago sa loob, isang maliit na lilang bulaklak, purple flower. Ito kaya ang bulaklak na sinabi ni Jian Bugu. Agad niyang tinanggal ang uling at tiningnan ng malinaw. Mula sa spine ng kalansay, umakyat ang mga baging na may maliit na lilang bulaklak sa dibdib ng kalansay. Wala itong bunga, tanging berde na baging at bulaklak lamang. May 13 petals ito at kasing laki ng barya. Ito ang bulaklak na inilarawan ni Jian Bugu. Pero bakit ito tumutubo sa kalansay? Naguluhan si Hansen. Hindi niya agad hinalo ang bulaklak, pinagmamasdan muna ang kalansay. Matapos hawakan ang kalansay, tila naging puti at mala jade crystals ang mga buto. Ang mga daliri ay nakatupi sa kakaibang posisyon, isang gesture na mahirap gawin kahit buhay pa. 80% hanggang 70% na ang bulaklak ay tumubo pagkatapos mamatay ang kalansay, hula niya. Baka may pumanaw dahil hindi niya money ang bulaklak. Nagtataka si Hansen. Matagal nang patay ang kalansay. Hindi ito kamakailan lang, kaya hindi babanggitin ni Jian Bugu. Baka ang kalansay ay isang espiritu rin, tulad ko. Hindi pwedeng pareho lang ang pagkakataon. Siguro ang bulaklak mismo ang gumagawa ng ilusyon, palagay niya. Pinagmamasdan niya ang bulaklak, berde at mala crystal ang mga dahon, 13 petals, mala purple jade. May kakaibang espiritual na enerhiya sa bulaklak, mahina at parang pwedeng maglaho anumang oras. Nagatubili si Hansen, ngunit sinubukan niyang hilahin ang kalansay para makuha ang bulaklak. Mahigpit ang bulaklak sa kalansay, kaya hindi niya ito mailihis. Hindi niya rin magamit ang Geno art sa espiritual na anyo. Tinangkang hawakan ang bulaklak, ngunit sa bawat petal na nahawakan niya, natutunaw ito parang tubig. Sa huli, lahat ng 13 petals ay naglaho. Kasabay nito, namatay ang baging sa paligid ng kalansay at naging abo. Ang bulaklak ay nawala. Kabanata 3274. Nang mamatay ang bulaklak, muling nabuhay ang mga baging na nakapulupot sa kalansay. Nagsimulang tumubo ang buto at laman. Nagulat si Hansen sa pangyayaring ito. Hindi pa pala ganap na patay ang kalansay na ito. Babalik ba siya sa buhay? Tiningnan ni Hansen ang kalansay, may pag-asa sa puso. Ang kalansay ay isang purong espiritual na katawan. Kung ito'y kayang buhayin, pwede rin siguro sa kanya. At least, hindi siya mababato ng sobra. Kung sino ang taong ito, mabuti o masama, hindi muna iniisip ni Hansen. Ang puting buto ay nagsimulang lumaki ng laman. Napakakakaiba ng tanawin. Binuksan ni Hansen ang mga mata at pinanood habang nagiging katawan ang mga buto, napapalibutan ng laman. Lumipas ang 30 minuto bago kumpleto ang proseso. Ngayon, pwede na niyang makita ang mukha ng tao, pero dugo pa rin ito. Ngunit halata na lalaki ito. Habang tumutubo ang balat at buhok, nakatingin si Hansen sa mukha ng lalaki at bahagyang nakasimangot. Parang si Dong Shenzi ang hitsura nito. Naalala ni Hansen ang katawan ni Dong Shenzi sa Sanctuaries, at ang Dong Shen Sutra na naging napakahalaga sa kanya. Kung wala iyon, malamang patay na siya noon pa. Palaging humanga si Hansen kay Dong Shenzi, ngunit palaging nagtataka kung bakit namatay ito sa broken space. Ngayon, nakatayo sa harap niya ang bangkay na katulad ni Dong Shenzi, isang kakaibang damdamin ang bomb-alot sa kanya. Hindi nagtagal, naging ganap ng tao ang kalansay. Parang si Dong Shenzi, matatag, napagod at matapang. Kahit bumuo ang katawan, kung wala na ang espiritu, hindi siya muling mabubuhay. Hindi tulad ng God Spirits. Kahit may laman, hindi tayo makabuo ng bagong espiritu, paliwanag ni Hansen. Tinitingnan ng lalaki na hindi gumagalaw. Ramdam niya ang lakas ng laman, pero wala ng life force. Ngayon, hindi na talaga siya mukhang si Dong Shenzi. Ngunit habang lumalapit ang buhok at malinaw ang mukha, pamilyar pa rin ang mukha. Bigla niyang binuksan ng lalaki ang mata. Malalim ang mga mata, puno ng karanasan at kasiyahan ng pagiging tao. Nagulat si Hansen. Buksan man ang mata, wala pa rin life force. Nakalimutan ko. Purong espiritual na katawan siya. Baka kaya siyang buhayin. Nagsalita ang lalaki. Ako'y estudyante ng Dao. Nandito ako para bantayan ang bulaklak. Sayang, nagbago na ang universo. Sumisikat ang araw at sinusunog ang lahat. Ako'y namamatay. Hindi ko na mapapangalagaan ang other side flower. Ginamit ko ang kapangyarihan ng bulaklak upang iwan ang aking mensahe ng kaluluwa.
Sana, kapag may Dao student na dumating, siya ang makapangalaga sa bulaklak sa aking halip. Kahit nagsasalita, tila robot ang lalaki, mababa ang antas ng katalinuhan. Tinatawag niya ang sarili niyang Dao student. Galing ba siya sa Wuwei Dao Palace? Hinala ni Hansen. Nagpatuloy ang lalaki, bantayan ko ang other side flower sa loob ng maraming taon. Hindi ako gumagawa ng iba. Matagal ko nang pinag-aralan ang The Story of Genes. Maraming kaalaman ang naiwan dito, wala pa sa partido. Nagulat ng husto si Hansen. Alam ng lalaki ang The Story of Genes, kahanga-hanga. Sinabi ni Bai Mo kay Chinshu na may paraan para maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Natagpuan niya ang The Story of Genes at isang lumang kristal. Baka ang lumang partido ay Dao, at ang lalaking ito ay kabilang sa partido. Nagpatuloy ang lalaki, pinag-aralan ko ang katawan ng tao, ang mga lihim ng universo, at ang koneksyon ng tao sa universo. Ang The Story of Genes ay password ng tao sa genes, susi sa universo. Pinakinggan ni Hansen bawat salita, sinikap tandaan. Ang The Story of Genes na sinasabi ng lalaki ay tila reverse version, medyo iba sa kanya. Kahit ganon, mahalaga pa rin sa kanya. Pinilit niyang i-reverse ang The Story of Genes at may nangyaring masama. Ngayon, sinasabi ng lalaki ang tungkol sa kasanayang iyon, malaking breakthrough ito. Dahil purong espiritual si Hansen, hindi niya magamit ang karanasan at The Story of Genes skill upang baguhin ang mundo. Nagpatuloy ang lalaki sa pagsasalita. Unti-unting naglaho ang laman, naging spirit light, tila ulan ng espirito sa alikabok. Nang bumagsak ang spirit light sa itim na lupa, nagkaroon muli ng life force ang sunog na uling. Nawala ang dilim. Lumitaw ang totoong kulay ng guho. Ang mga panla ay tumutubo sa pagitan ng greenstone bricks. Nang matanggal ang uling, nakita ni Hansen ang sirang karatula, Sunrise Palace. Hindi ito God Temple. Talaga bang mula ito sa original era? Noon, hindi pwedeng maglakbay sa kalawakan. Pwedeng pumunta ng Planeta Day ang Dao members. Ginamit kaya niya ang sarili niyang kapangyarihan. Nagmasid si Hansen sa plaque. Gusto niyang ilipat ang mga gumuho na bato para hanapin ang maaaring makuha mula sa Sunrise Palace, pero dumaan lang sa bato ang kanyang katawan. Nakakainis ang pagiging purong espirito, buntong hininga ni Hansen. Bantay ng Dao Party ang other side flower. Kaya dapat espesyal ang bulaklak. Bakit nawala ito nang hawakan ko? Tiningnan niya ang mga kamay, wala nang bakas o ramdam ng bulaklak. Kabanata 3295. Wala siyang napansin na kakaiba sa kanya, kaya pinili ni Hansen na huwag pansinin iyon. Sinikap niyang alalahanin ang The Story of Genes. Noon, umaasa lamang si Hansen sa sariling lakas hanggang naaalala niya ang lahat ng sinabi ng lalaki. Para bang kinopya niya ang mga salita sa isip niya. Pero hindi niya talaga pinag-aralan ang kahulugan ng mga iyon. Ngayon na nagsimulang isipin, napagtanto niya na maraming mali ang The Story of Genes na binanggit ng Dao student. Marami sa sinabi nito ay tungkol sa pananaliksik, prediksyon, at iba pa. Binasa ni Hansen ng buo at napagtanto na hindi talaga pinag-aralan ng estudyante ang The Story of Genes. Kung pinag-aralan niya ito, hindi sana nagkaroon ng ganitong mali. Naniniwala si Hansen na pananaliksik lang ito, hindi aktwal na nakuha mula sa pag-practice ng skill. Talaga bang pananaliksik lang ito? Hindi ba niya talaga pinractice ang The Story of Genes? Nag-isip si Hansen. Pagkatapos magmuni-muni, naintindihan niya ang isang mahalagang bagay. Napakabigat ng The Story of Genes sa katawan ng tao. Kahit gaano kalakas ang Dao student na iyon, tao lang siya noong original era. Hindi umaabot sa kinakailangang evolution level ng genes para matagumpay na i-practice ang The Story of Genes. Kaya research lang ang kaya niyang gawin. Nagpatuloy ang pag-iisip ni Hansen, siguro may isa sa Dao Party na nakapag-practice ng The Story of Genes. Pagkatapos ng lahat, ang Black Crystal Armor ay isang sacred item ng Dao. Siguro may gumamit nito para lumikha ng The Story of Genes. Kahit maraming mali sa reverse version ng The Story of Genes, nakatulong ito kahit kaunti. Mas mabuti ang may maling daan kaysa walang daan. Ay sayang. Purong espiritual na katawan na ako. Maliban sa spirit powers, wala nang puwersa ang makakaapekto sa katawan ko. Hindi ko na rin pwedeng i-practice ang The Story of Genes. Kung pwede kong subukan ang natutunan ko. Naiinis si Hansen. Sana ay may paraan para ayusin ang kanyang espiritual na katawan, ngunit wala pa siyang nakikitang pag-asa. Ayaw niyang sayangin ang oras. Nagpasya siyang lumipad patungo sa 33 skies. Kung hindi niya maaayos ang katawan, pwede naman niyang siyasatin kung ano ang ginagawa ni Chinshu. Hindi alam kung dahil sa espiritual na katawan, pero hindi na niya kailangang puwersahin ang space. Iniisip lang niya kung saan pupunta at naruroon na siya. Sa ganitong paraan, pumunta siya sa Soldier Knife Sky.
Napansin niya na hindi na kailangan pang sirain ang barrier para makapunta sa God Chaos Party. Makakapasok ang kanyang espiritual na katawan sa 33 skies nang walang hadlang. Naisip ko, baka maapektuhan ng sky powers ang spirit body ko. Nag-floating si Hansen habang dumadaan sa iba't ibang layer ng skies, hanggang sa marating ang dust sky. Sa dust sky, pinapahina ang lahat ng kapangyarihan. Kahit God Spirit, magiging karaniwan lang sa lugar na iyon. Noong nakalipas, nakipaglaban si Hansen dito at nabaon sa panganib. Ngayon, hindi na siya naaapektuhan. Para bang wala ng kapangyarihan sa dust sky. Ibig sabihin, pwede kong gamitin ang spirit body na ito para dumaan sa 33 skies at marating ang Geno Universe, nasa sabik si Hansen, ngunit na-depress din ng malalim. Kahit makarating ako sa lumang universo, ano ang silbi? Wala namang makakakita sa akin. Hindi mahalaga kung bumalik ako o hindi. Nalungkot si Hansen. Mas mabuti pang tingnan muna ang ginagawa ni Chinshu. Nagpatuloy ang kanyang espiritual na katawan sa susunod na sky. Magandang balita, alam na ni Hansen mula sa Big Sky Demon ang lokasyon ng lumang tower sa ika-17 sky, kung saan naninirahan si Chinshu. Malapit na siyang makarating. Ang spirit body ko ay napaka-epic sa paglalakbay. Wala sa mundong ito ang makakahadlang sa akin. Tawa ni Hansen sa sarili. Ang lumang tower ay mahigpit na nakasil. Dumaan siya sa pinto at namangha sa nakita. Sa unang palapag, may 4 na pader at ilang metal boxes, parang sarcophagus para sa mummies, 11 ang bilang. Hindi niya nakita si Chinshu, pero ang metal boxes ang nakakuha ng kanyang interes. Lumipad siya patungo rito. Hindi nahadlangan ng espiritual na katawan, kaya nakapasok siya. Sa loob, may nakatingin sa kanya na pulang mata, parang multo. Lumapit si Hansen at napansin, ang mga mata ay nakatingin lang pasulong, hindi sa kanya. May nilalang sa loob, katawan nito ay maraming layer ng puting substance, parang balat ng ahas. Hindi malinaw ang hitsura sa loob. May 2 butas ang mata at pula ang kulay, tila nakararanas ng hindi masukat na sakit. Tila isa ito sa mga life soul test subjects ni Chinshu. Wala siyang interes sa eksaktong nilalaman ng puting substance. Lumipad siya palabas ng metal box at sinuri ang iba pa. Lahat ay may test subjects na dumudugo o natutuklap ang balat. Pumunta siya sa ikalawang palapag, pareho rin ang tanawin. Maraming metal boxes, ilang palapag lang may kakaunti. Umakyat hanggang ika-10 palapag. Doon, nakita niya si Warner, blonde, nakaputing robe, natutulog sa isang crystal bed. Napakaganda ng hitsura habang natutulog. Kakaiba, top na ito ng lumang tower. Bakit wala si Chinshu? Akala ko palaging nandito siya. Nagtaka si Hansen. Pwede ko bang hawakan si Warner? Iniabot niya ang kamay sa buhok, pero dumaan lang ito sa kanyang scalp. Walang naramdaman. Naiinis si Hansen. Bagamat reverse super god spirit si Warner, hindi sila makapag-interact. Napaka-weird ng kanyang espiritual na katawan. Umiikot-ikot siya sa lumang tower. Hindi ganoon kamisteryoso ang lugar, at wala si Chinshu. Bagamat nabuhay na si Warner, mukhang hindi niya naalala ang oras na magkasama kami, 80% hanggang 70% chance na natatandaan niya lang ang nangyari sa Qin Kingdom. Sayang. Napabuntong hininga si Hansen. Kung nariyan pa ang mabuting Warner, baka pwede niyang maimpluwensyahan si Chinshu. Sayang, wala akong paraan para ibalik ang kanyang kalooban, iniisip ni Hansen. Kung may kapangyarihan, pwede niyang gisingin ang tunay na Warner. Habang nag-iisip, napansin niyang kumikislap ang kanyang kamay ng purple light. Kabanata 3296. Nagulat si Hansen. Tiningnan niya ang kanyang kamay at may kumikislap na purple light dito. Isang maliit na purple flower ang lumitaw. Ito ang other side flower. Tiningnan ni Hansen ang maliit na bulaklak. May 13 petals ito, hindi kulang, hindi sobra. Ito ang maliit na purple flower na nakita niya noon. Habang iniisip ni Hansen kung bakit lumilitaw ang other side flower sa kanyang kamay, nakita niyang isa sa 13 petals ay nahulog. Dama po ito sa noo ni Warner, parang sikat ng araw sa tagsibol na pinapawi ang nyebe. Unti-unting natunaw ito sa kanyang noo. Pagkalipas ng sandali, natunaw ang petal. Natabunan ang noo ni Warner ng purple, misty light. Kasabay nito, nawala ang other side flower sa kamay ni Hansen, parang natunaw sa kanyang kamay. Gumapang ang kaba sa puso ni Hansen. Tiningnan niya ang purple, misty light sa katawan ni Qin Warner. Bahagyang kumilos ang kanyang mga mata, tila gising na gising siya. Habang humina ang purple mist, ang blonde na buhok ni Qin Warner ay naging itim. Biglang naging si black-haired Warner, ang Warner na kilala ni Hansen. Ha! Binuksan ni Qin Warner ang kanyang mga mata, itim at malinaw, parang itim na hiyas. Big Brother.
Tumingin siya kay Hansen, halatang nagulat. Umupo at inabot ang mga braso para sumabak sa kanya. Naguluhan si Hansen. Noong una, inakala ni Warner na siya ang kanyang Big Brother dahil sa Black Crystal Armor ni Chinshu sa kanyang Sea of Soul. Ngayon, wala na ang armor. Bakit tinatawag pa rin siya ni Warner na kanyang Big Brother? Patong. Hindi niya mahawakan si Hansen. Dumaan ang kanyang mga kamay sa katawan niya at bumagsak siya sa sahig. Big Brother, ano ang nangyari sa iyo? Tumuloy si Chin Warner na bumangon, subukang hawakan si Hansen ng maraming beses, pero hindi niya magawa. Sa bawat pagtatangka, dumaraan lang ang kamay niya sa espiritual na katawan ni Hansen. Parang si Chin Warner ay katulad ni Bauer. Nakikita niya ako, pero hindi niya mahahawakan. Napabuntong hininga si Hansen. Tiningnan si Chin Warner at sabi, alam mo naman siguro na hindi ako totoong Big Brother mo, di ba? Nagulat si Chin Warner sa sinabi niya. Tumanggo siya, pero pagkatapos ay umiling. Alam kong hindi ka si Brother Chinshu, pero iniisip ko pa rin na ikaw na ang Big Brother ko. Umuulan ng init sa puso ni Hansen. Gusto niyang hawakan ang buhok ni Chin Warner, pero patuloy na dumadaan ang kanyang kamay sa kanya. Pwede kitang tanggapin bilang aking kapatid na babae. Umalis siya at ngumiti ng mainit. Magaling, pero ano ba ang nangyari sa iyo, Big Brother? Sinubukan pa rin ni Chin Warner na maabot at mahawakan si Hansen, pero hindi niya magawa. Wala lang. Konting problema lang sa katawan ko. Maaayos din agad. Hindi na nagpasok ng masyadong detalye si Hansen. Tanong lang niya, alam mo ba kung saan napunta si Chinshu? Umiling si Chin Warner. Naalala ko na dinala ako ni Chinshu dito, tapos nakatulog ako. Pagbukas ko ng mata, ikaw na ang nakita ko. Sulit ang pag-alaga sa iyo sa tagal ng panahon. Napangiti si Hansen. Kapag tinutukoy ni Warner si Chinshu, ginagamit niya ang pangalan nito. Si Hansen naman, tinutukoy bilang Big Brother. Parang mas malapit ang samahan nila. Tiningnan ni Hansen si Chin Warner. Hindi malinaw kung ano ang nangyayari sa kanya at ilan sa mga alaala niya ang nanatili. Tiningnan siya ni Chin Warner at parang naintindihan ang lahat. Yumuko siya at sabi, ako ang Warner ng Witch. Ako ang Warner mula sa Chin Kingdom. Pabagsak ba ito sa iyo? Bakit ko gagawin iyon? Basta ikaw ay itinuturing pa rin akong Big Brother, palagi akong magiging Big Brother mo. Masayang tiningnan ni Hansen si Warner at tinapik ang dibdib niya para patibayin ang kanyang sinabi. Alam ni Hansen na medyo childish ang eksena, pero mas gusto niya iyon kaysa ma-blow up o masira ang mood. Big Brother. Napakasaya ni Warner. Sinubukan niyang abutin ang leeg ni Hansen, pero wala pa rin. Magpahinga ka muna dito. Kung pwede kitang ibalik, gagawin ko. Hindi pa ligtas si Hansen sa lugar na iyon. Kahit pwede nilang sumama, alam niyang hindi siya pwedeng dalhin si Warner. Mas ligtas siya dito ngayon. Sige. Maayos na tumango si Warner. Winihag ni Hansen ang kamay, nagpapaalam kay Warner, at lumisan sa lumang tower. Dahil wala si Chinshu, wala nang dahilan para manatili si Hansen. Nais niyang subukan kung pwede niyang marating ang Geno Universe sa pamamagitan ng paglalakbay sa 33 skies. Kung nakikita siya ni Warner, baka makita rin siya ni Linger at Little Flower. Talagang gusto niyang makita ang kanyang anak at anak na babae. Mula pa noong sinaunang panahon, wala pang sino man ang kasing lakas ni Hansen o nakapagtungo sa 33 skies. Kahit mga God Spirits na may spirit body ay kailangan ng power mula sa God Temple at Geno Hall para makarating sa Geno Universe. Ang 33 skies ay kakaibang lugar, puno ng misteryo. Nakakagulat ang mga nakikita ni Hansen. Sa kabutihang palad, hindi na niya kailangan pang hawakan ng kahit anong alikabok. Walang kapangyarihan ang makakahadlang sa kanya. Kung hindi, kahit nasa peak form siya, baka hindi niya makatawid ang 33 skies. Ilang nilalang sa 33 skies ay nakapagbigay kay Hansen ng goosebumps. Sa isang sky, nakita niya ang isang uri ng langgam. Maliit, may pakpak, mabilis lumipad. Ang grupo ng langgam ay parang Black Storm. Kahit ang mga Break World Gene Races na subukang tumakas ay hindi makakatakas ng mahabang panahon. Wala pang maiiwang buto. Nakakatuwang katangian, individually, maliit lang sila, pero kapag sabay-sabay, nagbabahagi ng presence. Mas marami, mas malakas. Sa isa pang sky, nakita niya ang malaking puno baging giant vine na dumadaan sa lupa. Maraming gene races at break world class existences ang nakatira dito. Ang mga gene races ay hindi masyadong nakakatakot, pero ang malaking vine ay napakalakas. Ito ay isang napakalakas na nilalang. Marami pang ganitong nilalang sa 33 skies. Habang pataas siya, mas nakakatakot at kakaiba ang mga nilalang. Kakaiba. Ang outer sky ay nasa ibabaw ng 33 skies.
Paano nagkakaroon ng ganitong lakas sa 33 skies, pero wala sa outer sky? Nagtataka si Hansen. Ang 33 skies ay nakakatakot. Kahit si Chinshu, hindi basta-basta makakalusot dito. Kung maibabalik ko ang katawan ko, baka pwede kong talunin si Chinshu at maging mas malakas. Ayaw ni Hansen na masira ang 33 skies. Masama iyon para sa Geno Universe. Kung ikukumpara sa mga nilalang sa Universe of Kingdoms, ang mga nilalang sa Geno Universe ay parang bulaklak sa greenhouse. Nakakulong, hindi mararanasan ng bagyo, kakaunti lang ang Break World elites. Ito na ang huling sky. Tiningnan ni Hansen ang kalangitan. May spirit light na umakyat pataas. Pumasok si Hansen sa huling layer ng 33 skies. Kabanata 3297. Nagulat si Hansen sa nakita niya sa 33rd sky. Ito ang huling layer ng 33 skies. Sa teorya, dapat ito ang pinakamapanganib na layer. Ngunit kabaligtaran ang kanyang nakita. Puno ito ng sea of clouds, parang langit. Sa gitna ng walang katapusang ulap, may isang tablet, tila abot langit at abot impyerno. Kahit mula sa malayo, mababasa ang nakasulat dito. Geno Tablet. Napansin ni Hansen ang malalaking salitang iyon sa tablet, parang nakita niya noon sa stone stove ni Baimo. Lumilibot si Hansen. Sa 33rd sky, bukod sa stone tablet, wala nang anupaman. Tumalo ng puso ni Hansen. Lumapit siya sa Geno Tablet at naglakad-lakad sa paligid nito. Ang stone tablet ay parihaba, at nakasulat sa bawat gilid ang Geno Tablet. Wala nang ibang detalye. Hindi niya matukoy kung alin ang itaas o ibaba ng tablet. Kahit na kayang marating ng isip niya ang kahit saan, hindi niya maabot ang dulo. Parang walang hanggan ang tablet. Kahit gaano kataas siya lumipad, hindi niya matano ang dulo. Anong klaseng tablet ito? Naalala ni Hansen na hindi ito normal, pero hindi rin ito gene race. Hindi rin ito parang sacrifice. Napakabihira lang ng itsura nito. Ipinagdiin niya ang kamay sa tablet. Bigla itong kumislap at lumiwanag ang mga salitang, Geno Tablet. Agarang inalis ni Hansen ang kamay. Lumabas ang apat na gilid ng salita, nagliwanag sandali, at nanahimik muli. May misteryosong boses na umalangaw-ngaw mula sa tablet. Geno evolution has not reached the necessary requirement. The Geno Tablet cannot be opened. Bumalik ang tablet sa dating anyo. Naguluhan si Hansen. Ilang ulit niyang sinubukang hawakan, pero wala pa ring nangyari. Anong kalokohan ito? Wala akong interes dito. Dahil hindi niya magawa ang anuman, agad siyang sumuko. Lumibot siya sa Geno Tablet na may matinding pagkadismaya. Hindi pa rin niya matuklasan ang misteryo. Bahala na. Ang 33rd sky talaga ang kakaiba. Tingnan ko kung pwede na akong makabalik sa Geno Universe. Tumalon si Hansen sa kalangitan. Lumipad siya ng bilyong light years, pero hindi pa rin makalabas sa 33rd sky. Habang lumilipad siya, tila walang katapusan ang 33rd sky. Kahit anong bilis o layo, hindi siya makalabas. Ang 33rd sky ay sobrang kakaiba. Hindi ito kayang lagpasan ng spirit body ko. Nakatingin siya sa Geno Tablet at naisip. Baka may koneksyon ng 33rd sky sa Geno Tablet. Kung gusto kong makalampas, kailangan ko bang i-activate ang tablet? Kung ganito, hindi magiging simple ang paglalakbay dito. Sinubukan niyang siyasatin ang tablet, pero pareho pa rin. Patuloy itong tumatanggi sa kanyang pagsubok. Anong sirang tablet na ito? Pure spirit body ako. Hindi ko magagamit ang Geno Arts. Kung magagawa ko, sisirain ko na lang itong tablet. Nanalangin siya sa sarili. Lumipas ang tila walang katapusang oras sa 33rd sky, pero wala pa ring nadiskubre si Hansen. Hindi siya pinayagan ng tablet, at hindi makalampas sa 33rd sky. Habang nag-iisip siya, biglang tumalon ang puso niya. Parang may ibang life force na pumasok sa 33rd sky. Pwede bang may ibang life force sa 33rd sky? Nagulat si Hansen. Tumalon siya sa Sea of Clouds upang itago ang sarili at matano kung sino ang dumating. Ang life force na nakapasok sa 33rd sky ay dapat kakaiba. Maaaring makita nito ang spirit body ni Hansen. Iniisip ni Hansen. Hindi ito si Chinshu. Kung siya, may pagkakataon ako. Si Chinshu ay nagbigay ng katawan niya sa Black Crystal Armor at pumasok ng spirit body. Kung ganoon, pwede rin ba akong pumasok sa armor at makipaglaban sa Chinshu para makontrol ito? Kung makontrol ko, malaking tulong ito. Maaaring hindi kasing ganda ng pagbabalik ng lumang katawan, pero mas maganda kaysa sa kondisyon ko ngayon. Di nagtagal, may lumitaw na katawan sa 33rd sky. Mabilis itong lumapit sa Geno Tablet. Lapit ng Hansen, halos sumigaw siya, ang life force na iyon ay ang missing ancient devil, na matagal nang nawala. Paano siya nakapasok sa 33rd sky? Paano niya nagawa ito? Nagulat si Hansen. Gusto niyang hulihin si Ancient Devil para tanungin.
Ngunit si Hansen ay spirit body lang. Kahit mas malakas siya ngayon, hindi niya mahahawakan ang isang hibla lang ng buhok ni Ancient Devil. Lumutang si Ancient Devil sa harap ng tablet. Katulad ni Hansen, ipinahid niya ang kamay sa tablet at lumiwanag ang nakasulat. Halos mapatawa si Hansen. Katulad siya ni Hansen, tinanggihan ng tablet ang kanyang haplos. Parehong dahilan. Hindi sapat ang lakas niya. Nag-alala rin si Ancient Devil. Nakakunot ang noo at sabi sa sarili. Nag-risk ako sa rebirth sa world reboot. Sa anti-material world, nakabalik ako. Halos namatay ako. Sa wakas, nakarating sa puntong ito, pero hindi ko pa rin ma-activate ang tablet. Kailangan ko ba talaga ng reboot power para ma-activate ito? Narinig ni Hansen, nagulat siya. Talaga bang Vice President ng God Chaos Party si Ancient Devil, pero kakaiba siya sa Big Sky Demon at Burry Path God? Naalala niya ang lahat, pero paano siya nakapasok sa 33 skies? Ano ang mangyayari kung mabot ang Geno tablet? Ano ang makukuha ni Ancient Devil? Naguluhan si Hansen, pero spirit body lang siya, walang magagawa. Sa teorya, tanging elites na may break world rate 100% lang ang makakabali ng barrier ng main at reverse worlds. Hanggang ngayon, tanging dating leader ng God Chaos Party lang ang nakagawa. Malakas si Ancient Devil, pero isang rebirth lang ang ginawa niya. Nag-struggle sa Sanctuary Worlds. Matapos lahat, nahuli siya ni Hansen, at bumagal ang progreso niya ng husto. Iniisip ni Hansen, siguradong may espesyal na paraan si Ancient Devil para makalusot sa 33 skies. Kung susundan ko siya, baka makalampas ako at makarating sa Geno Universe. Kabanata 3278. Matagal na pinagmamasdan ni Ancient Devil ang Geno tablet. Pagkatapos, bumaling siya at umalis. Matagal na nanunood si Hansen kay Ancient Devil, kaya agad siyang sumunod. Habang lumilipad si Ancient Devil, bigla siyang nawala, parang nakapasok siya sa isang invisible tunnel na walang ibang makapasok. Nagulat si Hansen. Tumalon siya sa lugar kung saan nawala si Ancient Devil, ngunit wala siyang makita. Wala talagang palatandaan. Grabe, paano siya nakalabas dito? Medyo nadismaya si Hansen. Biglang nagpakita ang lugar kung saan nawala si Ancient Devil ng isang malakas na vortex na mabilis na umiikot parang whirlpool na patuloy lumalaki. Unti-unti, naging swirling spirit power ito. Nagulat si Hansen. Hindi niya inasahan, pero bigla siyang nakaramdam ng pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang swirling spirit power na iyon, ngunit hindi siya natakot. Pinisil niya ang ngipin at tumalon sa loob. Hindi nagtagal, nawala ang swirling spirit power matapos makapasok si Hansen. Parang ipinadala siya sa isang space tunnel, at nang lumabas siya, nagulat siya sa nakita. Si Ancient Devil ay nag-ingat noong naribot ang mundo. Pwede sanang magsakripisyo ng kapangyarihan tulad ni na Big Sky Demon o Burry Path God upang mabuhay, pero hindi niya ginawa iyon. Sa halip, ginamit niya ang glitch sa reboot para ma-reborn at mapanatili ang kanyang buong memorya. Delikado ang ginawa niya. Napakahirap panatilihin ang memorya sa rebirth. Hindi niya alam kung anong anyo ng katawan ang kanyang makukuha. Hindi niya alam kung mababali niya ang mundo. Dagdag pa, wala siyang alam tungkol sa ibang universe. Ang tanging kalamangan niya ay ang memorya mula sa nakaraang buhay, pero baka hindi ito gumana sa ibang universe. Malaki ang panganib, pero pinili pa rin ni Ancient Devil ang rebirth. Alam niya na may Geno tablet din sa ibang universe, at dito lang siya magkakaroon ng pagkakataon. Kung hindi, kailangan niyang puwersahin ang 33 skies tulad ni Burry Path God, mas mahirap iyon kaysa sa rebirth. Walang kapangyarihan ng leader, hindi iniisip ni Ancient Devil na kayang lagpasan ni Burry Path God ang 33 skies. Kaya tinangka niya ang panganib. Maswerte si Ancient Devil, at tama siya. May bagong katawan siya, mahina kumpara sa isang bata ng Universe of Kingdoms, pero may malaking potensyal. Nagulat siya sa magical world ng Sanctuaries. Ang kapangyarihan at level na nakuha sa Sanctuaries ay hindi mataas, pero ang epekto sa evolution ng katawan ay malaki, hindi niya makapaniwala. Walang silbi ang kanyang mga karanasan doon, kaya kailangan niyang lumago at maabot ang zenith ng kanyang layunin. Nang puntahan niya ang Geno tablet, na-realize niya na tama ang sinabi ng leader, kung hindi ka reboot class, hindi mo maa-access ang tablet. Lumabas siya sa 33 skies at bumalik sa kanyang katawan si Ancient Devil. Kakaunti na lang ang nagawa ni Ancient Devil sa pag-break ng mundo. Malapit na siya sa Geno Universe, pero hindi pa rin makapasok. May dalang item si Ancient Devil sa kanyang rebirth. Kailangan ito ng break world powers para magamit, kaya naghintay siya sa tamang oras. Nang makainan niyang i-break ang mundo, ginamit niya ang item para direktang makapasok sa 33rd sky. Ang item ay pwedeng dalhin sa 33rd sky ng spirit ni Ancient Devil lamang. Hindi pwede ng katawan niya.
Dahil sobrang pagod, nang bumalik ang kanyang soul, hindi niya inalis ang kapangyarihan ng item, na natili itong naka-freeze sandali. Dumama sa pakiramdam ni Hansen ang paggalaw ng item. Ginamit niya iyon para makalabas sa 33 skies. Maganda ang swerte ni Hansen. May pure spirit body siya. Gumagana ang item sa mga spirit lamang, kung hindi, kahit maramdaman niya ang treasure, hindi siya makakabalik. Sandali lang na freeze si Ancient Devil, tapos agad niyang tinihil ang freeze at inalis ang kapangyarihan. Ang item na nawala ang kapangyarihan ni Ancient Devil ay hindi bumalik sa normal. Patuloy itong nagliliwanag, nagiging mas malakas. Anong nangyayari? Nakakunot ang noo ni Ancient Devil sa nakitang black crystal na lumulutang sa harap niya, kasing laki ng itlog. Matagal na itong kasama niya, at wala namang kakaibang nangyari dati. Ginamit ni Ancient Devil ang Break World Power para stabilize ang black crystal, pero tinanggihan siya. Mas nagulat siya. Anong nangyayari? Nakakunot ulit ang noo niya. May black swirl sa paligid ng crystal at lumalaki ang black flame. Tiningnan ito ni Ancient Devil ng kakaiba. Weird. Ang item na ito ay Geno prototype replica mula sa leader, pero dapat wala itong tunay na soul. Dapat mayroon lang itong ilang features ng prototype. Bakit ito tumatakbo pa rin? Biglang naisip ni Ancient Devil ang isang bagay. Nagbago ang ekspresyon niya. Ibig sabihin ba nito may ibang spirit sa 33rd sky? Pumasok ba ito sa Black Crystal? Hindi. Ang iba, gaya ni na Burry Path God o mula sa Geno Hall, hindi pa pwedeng pumasok sa 33rd sky. Tiningnan niya ang naglalagablab na Black Crystal, may kakaibang ekspresyon. Hindi niya makita ang loob nito. Nagulat si Hansen tulad ni Ancient Devil. Pagkatapos ng kanyang spirit body sa swirling spirit power ng 33rd sky, napunta siya sa loob ng Black Crystal. Pamilyar na pamilyar si Hansen sa Black Crystals. Ang crystal na ito ay parang sa dati bago naging Black Crystal Armor. Halos inisip ni Hansen na pumasok siya sa Black Crystal Armor, pero nang lumapit, na-realize niya na hindi. Iba ito sa Black Crystal Armor, parang sa binigay ni Horizontal Evil. Apektado siya ng Black Crystal. Nagsimula ang The Story of Jeans. Napahanga at natuwa si Hansen. Kahit gaano man siya nagsumikap noon, hindi magamit ng spirit body niya ang Geno Arts. Ngayon, pinapagana ng Black Crystal ang The Story of Jeans. Mahal niya ito. Agad niyang ginamit ang power changes para ipatupad ang skill ng The Story of Jeans. Kabanata 3299. Habang tumatakbo ang The Story of Jeans, nagsimulang magbago ang spirit body ni Hansen. Mula sa pagiging spirit body, unti-unti siyang nagkaroon muli ng tunay na katawan. Labing-labing tuwa si Hansen. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Black Crystal, na nagpapatakbo pa rin sa The Story of Jeans, at unti-unting naging solid ang kanyang katawan. Palakas-lakas ito hanggang sa maging buo. Tumingin si Ancient Devil sa naglalagablab na Black Flame at sa pagsabog nito. Nilusaw ng Black Crystal ang mundo, at lumitaw ang isang hubad na katawan. Nagkatitigan sina Ancient Devil at Hansen. Nang makita ni Ancient Devil si Hansen na lumulutang sa hangin, hubad at nanginginig ang pribadong bahagi, nagbago ang ekspresyon niya. Ikaw pala yan. Medyo awkward ang sitwasyon para kay Hansen, pero sanay siya sa ganitong pangyayari. Hindi siya natakot. Ginamit niya ang Dungeon Armor upang takpan ang hubad na katawan, at lumitaw siya na parang proud habang nakatingin kay Ancient Devil. Ngumiti siya at sabi, Ancient Devil, hindi ko akalain na magkikita pa tayo muli. Kung may pagpipilian ako, pipiliin ko na huwag na tayong magkita muli. Malalim na binitiwan ni Ancient Devil. 2 beses na siyang nakatagpo ni Hansen, at bawat pagkakataon ay nagdulot ng problema. Noong huli nilang pagkikita, pinakulong siya ni Hansen ng maraming taon. Ngayon, nabasag pa ni Hansen ang Gene prototype replica. Ang pagbasag ng replica ang pinakamasakit. Kahit replica lang ito, ginawa ito ng leader, at bihira ng mahanap sa universe. Mahalaga ito kay Ancient Devil, at kahit sa mga buhay at kamatayan niyang sandali, hindi niya naisip na ilalabas ito. Umaasa siya na gamitin ang Black Crystal upang tapusin ang huling hakbang. Ngayon, wala na siyang natira. Iniisip ni Ancient Devil kung pinatay niya ang pamilya ni Hansen sa nakaraang buhay, kaya ito ngayon ay parang karmic repo man na naghihiganti. Kung siya pa rin ang Vice President ng God Chaos Party, kayang gawa niyang gawing alikabok si Hansen sa isang hampas lang. Sa ganitong paraan, hindi na muling makikita si Hansen. Pagkatapos ng reincarnation, ngayon lang niya nabasag ang mundo. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Hansen. Ngunit interesado pa rin si Ancient Devil kung paano nakapasok si Hansen sa 33rd sky at sa kanyang Black Crystal. Hindi ko sinadyang hanapin ka. Isa itong kapalaran na pagkikita. Mukhang malalim ang pagkakaugnay ng ating kapalaran.
Hindi ba't dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito, Mr. Vice President? Sabi ni Hansen, hindi niya balak sugurin si Ancient Devil. Sinubukan niya dati, pinigil niya si Ancient Devil ng matagal, ngunit hindi nakakuha ng sekreto mula sa kanya. Sa buhay na ito, hindi ako tulad ng dati. Wala nang kinalaman sa akin ang pagiging Vice President ng God Chaos Party. Isa na lang akong maliit na tao na kakapasok lang sa Geno Universe. Kalma nitong sagot ni Ancient Devil. Pwede iyon kung galing sa iba, pero hindi sa iyo, sabi ni Hansen habang nakatitig. May alaala ka ng nakaraang buhay. Paano mo masasabing wala kang koneksyon dito? Ancient Devil ka pa rin. Bakit ka palaging laban sa akin? Pinakulong mo ako ng maraming taon pero hindi ba ako naghiganti noon? Bakit mo pa rin ako binibigyan ng problema? Sabi ni Ancient Devil, humihinga ng malalim. Humulik si Hansen. Hindi ko balak gawan ka ng masama. Isang aksidente lang ito. Sa totoo lang, gusto kitang pasalamatan. Kung wala ang Black Crystal mo, baka patay na ako. Ginawa mo lang ang mabuti para sa akin. Bakit ko pa gagawin ang masama sa iyo? May mga tanong lang ako na gusto kong sagutin, Mr. Vice President. Kung alam ko ang sagot, sasagutin kita. Sabi ni Ancient Devil, hindi niya sigurado kung ano ang ibig sabihin ni Hansen. Ano ang Black Crystal? Alam na ni Hansen na ito ay tool ni Ancient Devil para makapasok sa 33rd Sky. Ngunit kamukha rin ito ang ibinigay ni Horizontal Evil kay Hansen, kaya gusto niyang malaman ang koneksyon ng dalawa. Isa itong Geno Prototype Replica. Sagot ni Ancient Devil. Replica. Naguguluhan si Hansen. Kapareho ito ng Black Crystal na ibinigay ni Horizontal Evil. Kung ito ay replica, baka ang kay Horizontal Evil ay replica rin. Nag-isip si Hansen, kung totoong replica iyon, ibinigay ni Horizontal Evil ang buhay niya para dito. Nakipag-ugnayan siya sa Break Skies at nagtiis sa matinding pagpapahirap ng maraming taon. Hindi patas iyon. Malamang ito, pero hindi personalidad ni Chinshu na ipamigay ang mahahalagang bagay. May 80 hanggang 70% na pagkakataon na ang pinakamas mahalaga kay Horizontal Evil ay replica lang. Naiinis si Hansen sa ganitong pag-iisip. Isang malakas na tao tulad ni Horizontal Evil, nagwakas sa ganitong kalagayan. Opo, replica nga ito, pero mula sa leader ng God Chaos Party. Kaya napakahalaga pa rin nito. Bihirang kayamanan sa mundong ito. Isa lang ito sa akin, at binasag mo lang. Hindi ko alam kung may iba pa. Malungkot na sabi ni Ancient Devil. Ilan ang mga replika? Tanong ni Hansen. Isa lang ang ibinigay ng lumang leader, sagot ni Ancient Devil. Ilan pa ang umiiral, tanging siya lang ang makakasagot. May huling tanong ako. Tanong ni Hansen, ano ang Geno Prototype? Alam ni Hansen na ang Black Crystal Armor ni Chinshu ay Geno Prototype. Kung hindi nagloko si Baimo, nanggaling ito sa pinagmulan ng tao. Paano ito konektado sa God Chaos Party at sa leader nito? Ito ang simula ng lahat ng genes. Lagi itong hawak ng lumang leader. Nang maribot ang universe, hindi ko alam kung nasaan ang Geno Prototype. Wala akong ideya. Cooperative si Ancient Devil. Ngunit halos walang silbi ang sagot. Tumahimik si Hansen sandali at sinabi, kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Pero may bagay kang hindi alam. Si Chinshu ang leader ng God Chaos Party ngayon. Binubuksan niya ang 33 skies. Kung tama ang hula ko, pareho ang layunin niya sa iyo, pumunta siya para sa Geno Tablet. Nagbago ang ekspresyon ni Ancient Devil, ngunit mabilis na bumalik sa normal. Malamig niyang tanong, hindi ko ba sinabi na wala ng koneksyon ang nakaraang buhay ko sa ngayon? Wala akong pakialam kung sino ang leader ngayon. Kung hindi mo ako papatayin, aalis na ako. Pinanood ni Hansen si Ancient Devil na umalis. Hindi niya ito pinigilan. Pagkalipas ng ilang sandali, gumalaw si Hansen sa katawan niya at masayang sabi, mas maganda talagang may katawan. Walang sakit o pagod ang spirit body, pero parang hindi ka talaga buhay. Matapos mag-ehersisyo, tumingin siya sa paligid. Agad niyang napagtanto na nasa outer sky na siya. Parang tama si Burry Path God. Ang outer sky ay nasa itaas ng 33rd sky. Nasa Geno Universe ang outer sky. Masaya si Hansen. Ngayon, hindi lang siya nakabalik sa katawan, nakabalik na rin siya sa Geno Universe. Kabanata 3300. Sister Kier, may oras ka ba para maglakad-lakad ngayon? Isang binatang very high ang lumapit kay Kier ng elegante at ngumiti ng mainit sa kanya. Wala akong oras. Maingat na tinanggihan ni Kier ang paanyaya. Kitang-kita ang pagkainis niya. Dahil hindi pa bumabagsak ang very high sense niya, gusto ng lahi na magpakasal siya agad upang makapagparami at ipagpatuloy ang nalalabing bloodline ng very high. May isang binatang nagngangalang Lian na nakatakdang ipakasal sa kanya sa isang kasunduan ng kanilang pamilya.
Mukha namang irritable si Lian. Malungkot niyang sinabi, Likir, mas mabuti pang ayusin mo ito. Desisyon ito ng mga elders. Napilitan din akong dumaan dito kasama mo. Anong klaseng pag-uugali ito? Malamig na sagot ni Likir, kung hindi mo gusto, magreklamo ka sa elders o sa leader. Baka mapuwersa nilang kanselahin ang buong plano at hindi ka naabalahin. Hindi niya talaga nais magpakasal. Nang marinig ito ni Lian, lalo siyang nagalit. Hinailan niya si Likir sa kamay at sabi, tumayo ka dyan, Likir. Sinasabi ko sa iyo, gusto mo man o hindi, ako lang ang lalaki na pakakasalan mo. Batas ito ng very high. Walang sino man ang pwedeng sumaway. Hindi ka magiging exception. Napansin ni Likir ang pang-aalipusta. Pinabunot niya ang kamay niya at tiningnan ang direksyon ng kanyang tingin. Nakita niyang may lalaking lumalapit. Nang makita ni Likir ang lalaki, nanginginig ang katawan niya. Tinitigan niya ito nang hindi makapaniwala. Lumapit si Hansen, at narinig niya ang usapan ni Likir at Lian. Nilapitan niya si Likir at sabi, Kir, kung ayaw mo magpakasal, maaari kong kausapin ang leader mo. Baka makonsela ang kasunduan. Bago pa makapagsalita si Likir, malamig na tanong ni Lian, sino ka? Paano mo maisusugal na makialam sa negosyo ng very high? Hindi ko kayang makialam sa business ng very high leader, pero pwede akong magbigay ng opinyon. Pagkatapos, lumingon siya kay Likir at sabi, Kir, nandito ba sina Little Flower at ang iba sa outer sky? Bakit hindi ko sila nakita sa base? Tumango si Likir. Nagtayo sila ng bagong base. Dadalhin kita roon. Huminto ka. Sino ka? Akala ni Lian si Li Fei ang harapin niya. Hindi niya alam ang tungkol sa Mirror Lake Base. Akala niya ay isa lang intruder si Hansen. Ayon sa batas ng very high, dapat niyang talunin lahat ng sumisira sa kanila. Tumingin si Likir kay Lian at ngumiti ng bahagya. Hindi siya ganoon kahalaga. Siya ang patay na binanggit mo. Interesado ka bang patayin siya ulit? Nabigla si Lian. Nang mapagtontong niya ang nangyari, nagbago ang mukha niya. Tiningnan niya si Hansen nang may pagdududa. Likir, gusto mo lang ba maghanap ng tao para magpanggap bilang dollar? Akala mo 3 taong gulang lang ako. Sino sa universe na ito ang hindi nakakaalam na sabay namatay sina Dollar at Chinshu? Ang sabi-sabing buhay pa si Dollar ay biro lang. Tumawa si Likir at tiningnan si Hansen. Hindi siya naniniwala na ikaw si Dollar. Baka dapat patunayan mo sa kanya. Wala akong kailangan patunayan. Ako si Dollar, at iyon lang. Ipapakita ko sa kanya sa pamamagitan ng barya. Pinagsama ni Hansen ang kanyang hintuturo at gitnang daliri, nagpakita ng barya sa pagitan ng mga daliri, at itinapon kay Lian. Hindi alam ni Lian kung si Hansen ba iyon o hindi. Hindi niya kinuha ang barya. Habang umaalis siya, dahan-daang lumapit ang barya at tumama pa rin sa kanya. Nagbago ang mukha ni Lian. Nag-generate siya ng kapangyarihan upang patalsikan ang barya, ngunit tumama ito sa kanyang kamao at tila superglue ang kapit. Boom! Naging mabigat ang katawan ni Lian. Nagbitak ang lupa sa ilalim niya. Parang may bundok siyang dinadala at tila lulubog sa lupa. Halika na. Matagal ko nang hindi nakita si Little Flower. Gusto kong makita siya. Hinawakan ni Hansen ang balikat ni Likir at nag-teleport sila sa Mirror Lake. Sister Kir, nakita ni Hanyan si Likir sa labas ng base at bumati. Nakatayo si Hansen sa tabi niya, nakapako ang tingin at pula ang mga mata. Brother, balik ka na. Masaya si Hanyan at niyakap si Hansen. Hinaplos ni Hansen ang ulo niya at ngumiti. Bakit parang bata ka pa rin? Kailan ka lalaki? Bakit naman ako lalaki? Gusto kong manatiling pinakamahal na bata. Tumawa si Hanyan. Pero auntie ka na. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Hinaplos ni Hansen ang ilong niya. Tumawa si Hanyan. Ano bang mali sa pagiging auntie? Maaari ka pa ring mahalin at magkaroon ng mabuting pamangkin. Matalino at gentleman si Little Flower. Mas malakas pa siya sa iyo. Nasa base si Little Flower. Dadalhin kita sa kanya. Alam ko kung gaano mo siya kamis. Pinangunahan ni Hanyan sina Hansen at Likir sa base. Binuksan niya ang pinto at nakita si Han Yufei na nakasuot ng mahabang robe at may gintong salamin sa mata. Bakit ka bumalik? Itinaas ni Han Yufei ang gintong salamin at tiningnan si Hansen. Libre ako, kaya nagdesisyon akong bumalik. Hinaplos ni Hansen ang kanyang ilong. Mabuti. Kailangan kita sa isang eksperimento na ginagawa ko. Halika. Pagkatapos, bumaba si Han Yufei sa koridor at pumasok sa elevator. Sumunod si Hansen. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ni Han Yufei. Umabot ang elevator sa base bago huminto. May malaking pinto sa labas. Nag-type si Han Yufei ng password at binuksan ito. Nakita ni Hansen ang isang malaking bagay na hugis itlog. Nagulat siya at nagtanong, ano ito?
Ang hugis itlog na bagay ay 30 talampakan ang taas. Hindi alam kung anong high-level na teknolohiya ang ginamit. Hindi ito mukhang metal, kahoy, o bato. Para itong kristal na may maraming ugat sa loob at may liwanag na dumaraan. Tatawag ko itong rebirth machine. Itinaas ni Han Yufei ang gintong salamin at mukhang mayabang. Rebirth machine. Nagtataka si Hansen. Pwede ba nitong kontrolin kung anong uri ng baby ang ipapanganak ng magulang? Ngumiti si Han Yufei. Hindi ganon ka-simple. Kayang baguhin ng rebirth machine ang genes. Halimbawa, kapag pumasok ang sperm sa itlog, pwede nitong ayusin ang genes. Maaari pang pumili ang baby kung anong genes ang matatanggap. Parang Geno baby lang iyon, di ba? Tanong ni Hansen. Gumawa ng ganito ang alliance noon. Hindi. Hindi lang ito tao sa tao. Masamang ngiti ni Han Yufei.